Tabang Ilonggo. Pagkatapos mo ito, akyat po ng may mga speakers po. Bibigyan po natin ang media doon sa conference room para sa press conference. Maraming salamat po. Maraming salamat sa ating Prince Dr. Gerald Cecilia. Kapapicture ka. Yan. Siya po si dating Senador Laila de Lima po mga kababayan. Oh. Second and third groups of impeachment complainants. Mga mahal naming kababayan, our nation stands at the crossroads calling for courage, unity, and action. The impeachment process is not about personal grievances or political vendettas. It is a moral obligation to demand accountability from those in power. We appeal to our spiritual leaders, faith-based organizations, civil society, and to every Filipino. This fight is for all of us. It is for the worker, the farmer, the teacher, the OFW, the jobless, the homeless, striving desperately to provide for their families. It is for the children who dream of a brighter tomorrow. It is about safeguarding our democracy and upholding public trust. To Congress, honor your constitutional mandate with courage and integrity. History will judge your resolve or your silence. I repeat, history will judge your resolve or your silence. To all Filipinos, together, let us inspire, educate, and demand action. Democracy thrives when we hold our leaders accountable. United by faith and values, we can build a future of truth, justice, and hope. This is our moment. This is our sacred duty. Para sa Diyos, para sa bayan, para sa mas maganda at magarang kinabukasan. Sincerely, the representatives of the first, second, and third impeachment complaint. Magandang hapon po sa inyo lahat. Isang mapagmalaya at makasaysayang hapon po sa ating lahat. Ako po si Carl Patrick Suyat mula po sa Project Unita at kabilang po ako sa 21 youth complainants na lumagda sa second impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte.
Tunay nga po makasaysayan ang araw na ito. Exactly 24 years ago today, millions of Filipinos gathered around EDSA Shrine to call for the ouster of President Joseph Estrada. Alam natin na ang paggulong ng EDSA DOS ay nanggaling sa isang impeachment complaint. At ang naging mitsa nito ay ang pagpatay ng 11 senador sa pagbubukas ng ikalawang sobre. Kaya po, para sa akin, marami po sa mga nangyari nitong nakaraang mga linggo at buwan ay hindi na bago. Kung noong Lunes po ay nagkaroon ng National Rally for Peace ang Iglesia ni Cristo, noong 2000 din, hindi pa nagkaroon din ng malaking rally para kay Estrada noong malapit na siyang ma-impeach sa Luneta. 1 milyon, 1.2 million din ang bumuo sa Luneta para magpakita ng suporta kay Estrada. Pero, na-impeach pa rin si Estrada. At nang maganap ang EDSA DOS, sa mismong lugar na ito, people power forced him to bow out of Malacanang. Kaya po matuto na tayo sa kasaysayan. Hindi na bago ang mga huwad na panawagan ng peace, unity, or reconciliation upang ipagtanggol ang mga opisyal ng pamahalaan na nagkasala sa ating bayan. Tandaan po natin, kapag inabuso ng mga opisyal natin ang kanilang pwesto, ang tunay na daan patungo sa kapayapaan ay nasa landas ng katarungan. Ang panawagan po natin sa Kongreso, huwag niyo sanang hayaan na maiwan kayo sa pagulong ng kasaysayan. Naway sundan ninyo ang halimbawa ng mga kongresista na hindi natakot isakdal noon, si Joseph Estrada. Hindi sila natinag sa show of force sa Luneta dati. Huwag din sana kayong magpadaig ngayon sa isa na namang show of force sa Luneta para sa isang tiwali, bastos at marahas na lider katulad ni VP Sara Duterte. Ang panawagan po natin sa lahat ng naniniwala sa mabuting pamamahala, demokrasya at hustisya, panahon na upang muling magbuklod-buklod sa ngalan ng paniningil at pagpapanagot sa isang opisyal na nagtaksil sa kanyang mandato na paglingkuran ang bayan, katulad ni VP Sara Duterte. Higit sa lahat, ang panawagan po natin sa mamamayan, humaharap muli tayo sa isang sangandaan ng kasaysayan. Huwag sana nating takbuhan ang tawag ng panahon ngayon. The lesson of EDSA 2, even EDSA 1, is that all powerful politicians and public officials will face their day of reckoning after abusing and misusing the nation's coffers. Kapayapaan ang isinulong natin noong 1986 at 2001. Ngunit ito ay isang kapayapaang nakabatay sa katarungan at pananagutan. May the lessons of EDSA 1 and 2 be not lost on us. May these lessons from history remind us of our honor as a people and our moral obligation to hold public officials who trample upon our rights, national dignity, and hard-earned public funds accountable. Ang aral ng EDSA 1 at 2, lahat ng yumuyurak sa Pilipino, pinapalayas at ibinabasura ng kasaysayan. The Dutertes will not be an exception to this curse of history. Maraming salamat po at mabuhay ang sambayan ng Pilipinas. Ang bunyang laiko ng Pilipinas. Peace without justice. Kapayapaan ba o katarungan? Kapayapaan daw, sabi ng isang sekta ng relihiyon. Sa dami nila, parang tama. Pero tama ba yun? Kung walang katarungan? Kita ko dito ang mga dukhang nagsimba kanina. Kasama ang kanilang mga anak, maliliit na mga bata. Kabataan ng kanilang kasalukuyang henerasyon. Sila ba ang sasabihan natin ng kapayapaan? May matutunan kaya sila sa mga leader na walang alam at sinungaling. Sila na inubos ang kaba ng bayan nang walang nakakaalam. Kung walang paki sa naghihirap na bayan. Tama na. Hirap na ang bayan sa mga pahirap. Mga dynasties na naghahari. Impeachment na. Lahat ng kurakot at kurap ay dapat na ikulong at usigin upang manatili ang katarungan.
Ibalik natin ang dangal ng bawat Pilipino. I-impeach ang mga kurap at mga magnanakaw. Maraming salamat. Nasanay na punta sa pagkain at pangangailangan ng libo-libong pamilyang Pilipino. Nawawala. Ito po ang nawawala sa bawat isang Pilipino. Isa po ako sa nananawagan ng impeachment para kay Bibi Sara, para po sa aking mga anak. Gusto ko po magkaroon ng tunay at katarungan po ang hustisya, ng hustisya. Isa po akong member ng EJK family na wala po yung aking asawa. Kaya humihingi rin po ako ng katarungan sa mga Duterte. Hinihingi ko po ang tunay at katotohanan para po sa katotohanan. Maraming salamat po. Kahit ang isang bata ay dapat makanyang malaman na mali ang mga bagay na yan. Kung ikaw ay kumakatawan sa isang religious organization at sasabihin mo sa iyong kamiyembro, tama ang pagpatay. 1.5 million nagkakamali. Pag sinabi mo sa iyong kongregasyon na ang pagnanakaw ay tama at tumahimik ka, mali ang 1.5 million. Dahil hindi kinakailangan ng isang bata na magkaroon ng kanyang malalim na edukasyon para masabi mo, mali ang kunin ang hindi sa iyo. Kung kumuha ka, magpaliwanag ka, napakasimple. Pero anong ginagawa? Kabila ang palusot na ginagawa. Bawal ang magnakaw, huwag mong gagawin yan, hindi sa iyo yan. Yan ay turo sa akin ng aking magulang. Ang ₱1, susukatin ang pagkatao mo. Kung hindi mo ibibigay ang piso na hindi sa'yo, anong klaseng pagkatao meron ka? Ang pagnanakaw, bit-bit niyan ang iyong pamilya. Kaya ang isang pagkakamali mo, ang pagnanakaw mo, dadalhin yan ng iyong pamilya, ng iyong apelyido. Mula sa taas hanggang sa baba, magnanakaw ka. Mali yan, huwag kang magnakaw. Ako po ay isang profesor ng ethics sa Universidad ng Philippines. Hindi ko kinakailangan aralin lahat ng tinatawag ng ethical theories na yan. Simple lang, huwag kang magnakaw. Mali yan, magpaliwanag ka. Dito sa akin. Magandang hapon. Itong impeachment ay hindi lang si Sara. Sino ba yun? Si Bato de la Rosa at lahat ng mga involved dyan sa killings. Kasi walang katarungan yung ginawa nila sa atin. More than 30,000 Filipinos ang pinatay. Dahil sa AG case, hindi lang si AG case. Dahil sa gawa ng NTFL Cup, na naretag maraming humihingi lang ng reforma sa gobyerno natin. So kami sa PCM, People's Choice Movement, sinusuportahan namin itong impeachment dahil pinapakita natin sa lahat ng public officials na dapat gawin nila yung trabaho nila na serbihan tayo mga Pilipino. Hindi para nakawin ang pera natin. Yan ang masakit nga, ang ginagamit nila para pang-api sa atin ay yung pera natin. Kaya po, sinusuportahan namin ang 1, 2, 3 impeachment para matuloy na sinasabi sa buong bayan na malaki ang kasalanan nitong si VP Sara at lahat ng mga public officials na sumama kay Duterte na pumatay ng mga tao at nakawin ang pera natin. Salamat po sa inyo. At nananawagan na kami sa Kongreso na isulong na ang impeachment sapagkat kawawa naman ang bayang Pilipinas. Ito ay isang moral na obligasyon nating mga mamamayan. Anong ginagawa ng ating pangalawang pinapataas na pinuno ng bayan? Sino sa inyong pinanood ng Quadcom hearings? Kilala niyo si Mary Jane Piatos? Meron ba nun? Pwede pala yun, basta mo nalang ilagay yung firma ng sinong pangalan. Waldas yan ang pera. Kaya ayon sa survey, marami na pong tao ang naniniwala na dapat
i-impeach na si Sara Duterte. Sobra na ang ginagawa nila, wala silang respeto sa ating bayan. Pera natin yun. Bawat isa sa atin ay nagbabayad ng buwis. Hindi nila karapatan ang ating binabayad. Sila ay dapat magsilbi sa atin. Hindi sila naluklok doon dahil sila ay hari o anak ng Diyos. Pareho lang natin sila. Ang Diyos nga bumaba ay naging tao, sumusunod sa batas. Sila akala nila mataas ba sila sa batas. Mali po yun. Kaya dapat tinanawagan po kami sa Kongreso na isulong na ito sapagkat mas maraming naniniwala na dapat na siyang kasuhan kaysa sa mga hindi naniniwala. Nandun lang po sila sa social media, wala namang mga katawang tao. Salamat po. Siguro po yung ibabahagi ko po ngayon, kami mga complainants, pinagpamalaki po namin